Hello everyone! Kumusta kayo lahat dyan? Thank you. Andito na naman tayo sa ating programa, Fixing Home by Fixing the Man. Ang ating po ngayong subject topic, no, is about to fail or to succeed. No? To fail or to succeed actually is up to you. No? Yun po yung ating devotional for today. Ang ating palatuntunan guys will stay at least 30 minutes each day. Ito po yung aking naging panata. Ano? Gagawin natin ito for 30 minutes each day. No? Bringing the good news not only in the Bible concept but also in some other practical concept. Bible is already practical but i-apply natin yung real life, no? Sometimes kasi ang Bible masyadong malayo sa atin, so we cannot relate. So, yeah, let's apply real life situation. Good morning dyan sa kaibigan nating Vincent Garindula. Brother, kumusta ka dyan? Madam Nina Manyalak Herrera. Salamat, Madam. Good morning sa'yo. Kumusta ka dyan? Jerins T. Bachiller. Good morning po, Madam Jerins. Yeah, welcome to our show. And actually, I don't call this a show. I call this as a program. No? Ito yung programa ng Fixing Home by Fixing the Man. Kapag inayos po natin ang ating mga problema sa mga ama, sa mga lalaki, more likely ang problema ng pamilya will also be solved. That is the principle of this advocacy. Fixing home by fixing the man. Maayos natin ang mga ama sa tahanan, mga lalaki, maayos din ang problema sa tahanan. Hopefully, this will be one of the venue kung saan pwede tayong maging useful sa society natin. Salamat po. Onyx Antonio Serrano. Brother, kumusta ka dyan? Salamat sa iyong pagpunta, brother. Shout out dyan sa iyong team, Kapit Kamay, by Raquel McDaniel. Hello, Madam Raquel. Si Ma'am Raquel is my friend. Very close friend ko. Ma'am Raquel, thank you very much. Ma'am Bernadette Abang Umuk, salamat po from Team Bisaya Forever. Thank you for coming. Resty Julaso, brother, salamat. Kapatid ni Idol Jaime from Bulacan. Pero si kapatid Resty ay nasa Australia. Magandang umaga dyan, kapatid. I-shoutout ko rin ang aking sister pala sa Alpha Pi Omega, Phi Zeta. Hello, sis Bachelor. Sis Jerins T. Bachelor. Shoutout po, sis. Magandang umaga sa'yo. Ako si Tats Daily from Zeta Omicron Chapter 96. Batch 96 po ako. Opo. Kumusta po kayo lahat dyan? Ganyan guys, ang ating i-share is to be successful or to be a failure is up to you. Yeah? Ano yun po yung ating devotional for today. Ay, salamat Ma'am Raquel. Salamat sa 100. Grabe si Ma'am Raquel. Shout out Ma'am Raquel McDaniel. Very beautiful and shall I say, forget about beauty, no? What I like about her is about being, how to say, real, no? We cannot interact with another human being by being fancy or being fake. No, we can do that for a while, but we cannot sustain it. That's what I like with Mama Raquel. She is talking from the heart. So I like people like that. Thank you very much, Mama Raquel, for the stars. So today, guys, let's talk about that. To be successful or to be failure, actually, it's up to you. Yeah, no one can really make you fail. No one can also make you success. Kanina napanood ko sa YouTube, no, isang interview, no. Hindi ko na lang pangalanan. Mga celebrity, no, sa Pilipinas. They tend to explain that they want to create perfect environment for their children. So it comes to my mind, what happened to these people? They should be speaking truth. But they are telling lies, no? Being celebrity as they are, they have responsibility to tell lies. The truth is you cannot make perfect environment for your children because your children cannot stay at your home. They have to go out. They have to interact
So there's no such thing as perfect environment. So it comes to my mind, wow, this is a real problematic. So tayo, no, tayo mga kababayan, together with Ma'am Raquel McDaniel, we have obligation to really speak up and share what is the truth. Now is let's talk about success and failure. Can you really succeed because your parents prepared the path for you or the environment for your success? No, because eventually your parents will not be there. Maybe when you become adult, they're already dead. That's the truth. And maybe pag nag-iwan sila ng mana, maybe at the time that you become mature, all of those money that they left behind is already wasted. Yes? You cannot make perfect environment for your children. So what you gonna do is teach and speak for the truth, yeah, which is people can fail, people can succeed, but actually it's up to you. It's not up to your parents, it's not up to your children, it's not up to your mother, but it's up to you. Okay? Bago po tayo magpatuloy, ay shoutout ko lang aking kapatid, gwapong-gwapo from Binyan, Brother Gary Roldan, shoutout sa'yo. Kapatid na Merna de la Cruz, kumusta ka po? Long time no see, madam. Heidi Hernandez, hello madam, kumusta ka dyan? Yeah, I watch your live kagabi, no? May gabi, yeah, kaninang umaga mo. Salamat po, Ma'am Heidi. Okay, babatiin ko pa yung iba nating kaibigan. Si Ma'am Raquel McDaniel, andyan po. Salamat Ma'am Raquel. Edita Paragas, shoutout sa'yo. Kapit kamay, thank you very much. Andyan din si kapatid na Alga lang. Ano? Salamat kapatid. Ingat ka palagi. Naway kayo'y nasa mabuting kalagayan ngayon. Today is Tuesday sa Philippines. Dito sa amin is Monday evening, 8:40 ng gabi. Yan, sa inyo dyan is umaga. No? Hopefully kayo nakapag-breakfast na. And kung nasa trabaho na kayo, you have a safe travel. No? Karamihan sa atin ay nagtatrabaho alas 9. But basically sa Pilipinas, no, you have to wake up as early as 5 para hindi ka ma-traffic, no? So that traffic is also factor of success or failure. Pag-usapan po natin yan mamaya, no? That is our time, guys, is only limited. I don't want to take so much of your time. Just we want to, you know, share the light. Whatever light we have, no? Maliit man yan, importante is na share natin. If you have some light, but you also know you have obligation to share that sa iyong kababayan. God is good na mayroong ganitong social media, no? Social media is not only for shout out. Alam niyo naman ako, nagsha-shout out ako. This is for engagement. This is for making friends with our people, no? You cannot preach to your enemy. Alam niyo ba 'yon? You cannot preach to your enemy. Hindi ka pwedeng magbigay ng leksyon o mga payo sa mga kaaway mo. Tama ba? It's either you don't want to do it or your enemy don't want to listen to you. Yes? So first you got to make friends, and then after making friends, then you can share the gospel, you can share the truth, you can share also your wisdom. No? Yung mga natutunan mo, pwede mo nang ibahagi sa ibang tao na kaibigan mo. Kasi pag-aaway mo, hindi yan makikinig sa'yo. Ikaw din, wala ka rin gana magturo sa mga hindi mo kaibigan. Okay? Australianong Hilaw, shoutout dyan sa'yo. Chito Tan Miso, shoutout dyan sa taga Davao. Mga taga Davao, kumusta kayo dyan? Naway na sa mabuting kamay. No? Ang mga taga Davao dyan. I know Davao is very progressive city. No? Even though malaki ang Davao, hinati na sila ngayon. No? May Davao Oriental, Occidental, or mayroon pang Del Sur at saka Del Norte. Because malaki kasi ang probinsya ng Davao. Okay? Salamat po. Australianong Hilaw, shoutout dyan sa mga taga-Australia, mga relative ko sa Sydney. Kumusta kayo lahat dyan? Sila nung Jason, nung Sharon, mga auntie ko, no? Mga kapatid ng father ko. Kumusta kayo lahat dyan? Okay, salamat po. Jenna Vika Caneda, shoutout sa iyo, Ma'am Jenna. Brother Gary Roldan, ingat ka palagi. Alam ko, papunta ka ng trabaho ngayon. Landaisa, salamat po, brother. So, let's talk about this directly now. Success or failure is depend actually sa iyong action, no?
It doesn't depend on the action of your mother, of your father, of your teacher, or your church pastor, or your priest, no? So there are two main factors, guys, of success, no? That I will share to you from my personal experience. It could be 3, it could be 4, 5, 10, 11, 100. But I'm telling you now, there are only 2 from my experience, no? Coming from a very poor family, I was always being a challenge, no? In terms of time, in terms of my clothing, in terms of my appearance, no? That I am always challenged. So I told myself, how can I win life if I am always at the bottom list, no? Paano ko to papanalunin? How can I win life, no? So one thing I did, guys, is that I stopped arguing, no? The first thing that I did is stop arguing. Some people will always challenge you. Some always will point to you anong mga problema mo, no? Anong mga weakness mo, and then they will point to them gaano sila kagaling over sa iyo, no? Sa trabaho, sa negosyo, sa school, no? Dito sa FB Reels, no? Mayroong ganong competition, no? Sabihin, mas magaling ako diyan, no? And then they will engage you sa discussion or debate, no? The longer I engage sa mga ganong bagay, nakikipagdebate ka, trying to prove yourself or your point, it becomes clear na walang direction, walang meaning yun. Even dito sa Facebook, nakita na kayo ng nag-aaway sa Facebook, nag-reconcile? Never, right? They never reconcile. They can fake it, but in the heart, deep inside the heart, they did not reconcile. Because no one accepts defeat, no? Especially dito sa social media, no? Shout out dyan, Juius V. Aki is Tiro. Shout out sa inyo dyan. So, nangyayari, guys, when someone is kind of challenging me, someone kind of pointing against me, some weakness that I have, and then trying to shortchange me, and then sabihin na hindi yan worthy or hindi, mali ka. Laging, alam mo yung lagi kang dinidebate. One secret that I learned is stop arguing with that person. Stop talking. Yeah, stop talking to the person. It's no meaning. It's no meaning. Even if you win in the conversation or the argument or the debate, what does it give you? It doesn't give you anything except for that ego, no, na ma-boost yung ego mo, no? But actually, it takes a lot of you. It takes a lot of energy. It takes a lot of your time, no? Trying to prove who you are, trying to prove your value, trying to show to the world that you are a better person. In fact, it's meaningless, no? It's not up to that kind of debate na makikita kung sino magaling, sino hindi magaling, no? These people who are engaged into that argument or debate are actually, I realize, weak people. And in fact, they are all losers. Now, those people who are trying to compete with each other openly and then debating who is better, who is not better, most of them are losers because they lose the time, they lose their integrity. Kasi pares sila nag-aaway, no? Lalo sa social media. Brother, ako si Hero, kumusta ka dyan, no? So yun ang una kong ginawa, mga kababayan, no? I stop debating. I stop arguing, no? Sabi nga nila, sabi sa isang kasabihan, no? You cannot win argument over stupid people. Yes, they will drag you down, pababa, no? And then doon ka nila lalampasuhin. Yes. And then, hindi ka stupid. That's the problem. Dahil hindi ka stupid, talo ka, no? Pag dinala ka dun sa level nila, talo ka, no? Pipikon ka lang. So, first step, do not argue. Yeah. In order to tread your success, your road towards success, don't argue. Yeah. Alam mo yung kasabihan sa Thailand, no? Kapag ang elepante daw naglalakad, kahit ang aso kahol ng kahol, elephant don't care. No? Alam ng elephant na isang ganun lang, no? Flat yung aso, but it doesn't care. Because elephant, no, what does it give to him? Kung i-flat niya yung aso, no? Kung pirati niya yung aso, it doesn't make him a better elephant. The same is true with us.
someone accuses, someone kind of badmouth or kind of siraan tayo sa public, ignore it. You are an elephant. These are dogs. You don't care dogs. Elephant don't care barking dogs. You are an elephant. Okay? That's number one learning that I have. So I'm sharing it here in this live. Very quick live. But hopefully this will be kind of meaningful. Salamat Butikol vlog. Salamat po. Thank you for coming. Rafi Bantang Balubuwa, brother, salamat. Yes, the second thing that I want to share is about time. No, this is I think the most important thing that I have learned. No, when I was in school, I'm not really good. I'm not really that high IQ. No, you know what I do? I spend more time studying. It makes me kind of looks smarter than them because, example, after ng school ko, when I was engineering, after ng school ko, I go to the library and study more and read more references because I have to connect yung mga pinagsasabi ng teacher, right? Example, Pythagorean theorem. Everybody believe Pythagorean theorem. It's a triangle, right? Hypotenuse is the square root of x and the y. X squared, y squared, square root of that becomes the hypotenuse. But how can you prove that? So I try to ask myself on that. So I learn about the fundamentals of that. So that makes me a little bit smarter. But you know, kung hindi ako nagpunta ng library, hindi ako nag-spend time doing that, I will become another engineering student na kaklase ko, na accepts only what is given or taught by the teacher. Anong sinabi ng teacher? Okay, yun na yun. And that will make you a blind person, you know? Yes. And then, if you go farther sa buhay, no? Dito sa buhay natin, ganon din sa trabaho, no? Shout out dyan, Ma'am Sofia Chan from Team Quality. Sa trabaho, guys, ang kalaban mo sa trabaho is sahod, right? Paano mo i-increase ang sahod mo? Number one, promotion. Ngayon, sa promotion, guys, siyempre, hindi lang ikaw ang isa empleyado. 2, 3, 5, 6, 10 kayo. Especially sa mga manufacturing. Marami kayo dyan. Hello, Mama Nes Rabasio. Shout out. Good evening po. So, what will make you kind of favorable doon sa promotion, no? It's not your smartness. You know? Everybody's smart. Believe me, guys, dito sa Facebook, everybody's smart. But not everyone has time. Do you believe in that? Yes. Time is the most expensive commodity, no? Na hindi mo na maibabalik. If no one is willing to spend time and you are willing to spend time, then you are the winner. Alam nyo, guys, yung mga basketball player, mga NBA, even yung si Yolo, no? You check the history. Ilang oras ginugugol niya everyday para mag-ensayo. Yeah. Michael Jordan has yung last dance niya, 'di ba? Mayroon siyang biography, no? Kung ano yung practice time niya, no? He practiced every day. More than 10 hours every day. Sinong athlete ang magpa-practice day and night, no? Especially kung ikaw sikat na, no? Not Michael Jordan. Michael Jordan practice every day. The same is true sa ating career, guys, no? If you go to work 8 o'clock and then uwi ka alas 5, everybody do that. And then babawiin mo sa smartness? No, you cannot. Everybody's smart. Everybody can read book, everybody can Google, everybody can think. So there's no advantage for you unless your IQ is 200. Yes, if your IQ is 200, then you are a genius. Then maybe you can have that advantage. But if you are like me, an average person, how can I get advantage of them by making smart? No, I cannot. I'm not smart person. That's reality. So the only way that I can be in malamangan ko sila is spending more time sa work. Yes, not only in the workplace, but in your home, you can do research. What can I do in order to improve our process? Example, if you are engineer, people are also engineer designing the same thing. But what can you do
to become a better person, become better engineer, no? Sometimes they think about design, but everybody thinks about design. But mind you, not everybody thinks about materials. Not everybody thinks about process. Not everybody thinks about color. Not everybody thinks about consumer. So this is your advantage, no? Spend time on that, researching on that, thinking about it, thinking outside of the box, no? This is the way to get advantage of those people and get ahead of the game, no? Spend more time sa iyong ginagawa, no? Spend more time. Kung ikaw naman ay dito sa Reels, di ba? Ano ang puhunan mo sa Reels dito? Yeah. Is it your intelligence? No. Is it your beauty? No. It's your time to be here in this platform every day, every week, every month. Yung presence mo dito, no? That is why time is very important. So if you do something and you want to win the competition, spend more time. Sa business, guys, especially sa business. Ako, businessman ako, guys, no? Some people, some businessmen, they spend 5 hours of work and then they go home. That's why they've never been a kind of a successful. They are businessmen, but they are average businessmen. Look at these people na mga very successful. Number one, I told you, Elon Musk. Do you know ilang oras nagtatrabaho si Elon Musk? He spent 120 hours every week. Ano ang 120 hours every week? That's almost 14 hours. Yes, that's almost 16 hours every day. Ibig sabihin, 2/3 ng kanyang araw, ginugugol niya sa trabaho. It doesn't mean na nandun siya, nagpupukpuk o ano man, o nasa computer. Doing work is multiple tasks, no? Mag-research ka, you talk to client, you talk to your workers, you make a better process. This is how you spend your time to develop your process to get advantage of your competition. Kasi yung competition mo, for example, if you are making shoes, right? How can you compete with Nike? You can never compete with Nike. How can you compete with Adidas? No, you cannot compete with Adidas. They already have this brand. But what you can do is spend time on looking into some kind of market na hindi nila na-capture, no? Ano mga market na hindi capture ng Nike? Yeah, yun dun ka. No? This is how you make use of time. No? Sa akin din, guys, no? Actually, I use that, no? Dito sa work ko, no? To tell you, ako lang yung Filipino sa aming organization, and I have a big role, no, sa aming organization. Being a Filipino, you know, some people kind of challenge that in the beginning. Yes, in the beginning, guys, they don't believe in my capability. Yeah, Pinoy lang yan eh, di ba? But when they see I go to work 7 o'clock and then I go home 6 o'clock, and then at home I also spend 3 hours making some other work na related sa trabaho, then 1 year later they give up. They give up. Okay, so ako kay Henry. Yeah. That's how I did it. No? That's how I did. I'm sharing this to everyone to encourage, no? Spend time on what you do, whatever you do. You are a businesswoman, businessman, you are an athlete, you are an employee, you are engineer, whatever you do, you're a teacher, spend time on what you do. Eventually, you become expert. Become expert of doing things. You know, ano ang sekreto ng expertise? Is repetition. Repetition is the secret of expertise, no? Araw-araw ginagawa mo, araw-araw, that it becomes part of your life, it becomes normal. Corexman, brother, salamat po. Ma'am Jessa Mabanglo, shout out. Inday B, shout out. Ako si Hero, salamat po. Brother Patrick Padilla, kumusta ka dyan? Salamat po. Opo. Yun po, kapatid na Patrick, Ma'am Jessa at saka mga kababayan, ang aking sinishare ngayon, ano? To fail or to succeed is really up to you, no? Hindi yan nakasalalay sa nanay mo, hindi nakasalalay sa tatay mo, hindi nakasalalay sa katrabaho mo, hindi nakasalalay sa pastor, hindi nakasalalay sa pare, o hindi nakasalalay sa iyong edukasyon, no? It's up to you. Education is something that you get from school, no? Your education will not determine success. Yes, yung kanina, yung sinabi ko sa simula, no?
Nanood ako ng isang interview ng celebrity, no? In fact, yung husband is politician, no? At saka yung asawa is celebrity. Maybe alam niya kung sino, no? They try to explain that they are preparing perfect environment for their children na parang mga anak nila daw maging successful. You know, it's a lie, right? It is a lie. And I just can't believe people will say in public lies, no? They will tell lies, pretending that they are doing a good job. They are not doing a good job, guys. The only way to do a good job is to make your children realize that your success is up to you. It's not up to me as your father. It's not up to your mother. It's not up to your sister or brothers. It's not up to your organization. It's up to you. Because there are only two things. First, number one is spend time on the things that you want to become expert. Spend time on that. Spend more time. You become NBA, spend more time. Basketball, right? If you want to become football star like Ronaldo, yeah, spend more time. No? If you want to become the best engineer, spend more time in your work. If you become the best teacher, spend more time in your work as being a teacher. No? Hindi yung 5 hours teacher ka, 10 hours TikToker. Yes? Have you seen teacher na TikToker? No? I'm very worried about that, you know. It's not that TikTok is bad, but it's about the question of focus of the teacher. Where is the focus? Focus is to educate the mind or to show off in the camera. Yes? Yeah, so I'm very worried of those kind of teachers. The same is true sa church, no? Do you really believe na yung pastor or priest can make you successful? Yung kanyang mga message, mga Biblia na verse binabasa can make you a better person? No. It's only you. It's only you who can make this thing happen to you. Either you fail or to succeed, it's up to you. Some people blame the society. That's why they fail. No, you really fail yourself. It's not the society that fails you. Okay? So, two things, guys. First, pag nasa competition ka, yeah, fake your competition. No? May kalaban ka. No? Papaniwalain mo siya na panalo siya. Stop arguing. Yeah? Kasi sa debate, dyan nangyayari yung nagagalit ka sa kapwa-tao mo, nawawala ka sa diskarte, yung oras mo nauubos sa kadebate. No? What's the point? Magdidebate ka sa kapwa-tao mo just to prove na ikaw ay tama, ikaw ay magaling, ikaw ay matalino, ikaw ay expert on something. And then what does it give you? Like example sa elephant ko kanina, no, na kwento sa Thailand. No? Kasabihan yan sa Thailand, ano? Kapag ang aso kahol ng kahol, elephant don't care. Diretso lang ang elepante, lakad lang ng lakad. No? Kahol ka lang dyan kasi alam ko aso ka lang eh. Pag ikaw inapakan ko, flat ka eh, di ba? Pit-pit ka, no? But what good does it bring to me as an elephant kung mayroong napit-pit na aso? Right? It has no meaning to me, no? Walang meaning sa elepante kung mayroong asong napit-pit. Ganon din sa atin. If you want to become successful, financially successful, career stable, or family successful, we don't care about other people. We don't care kung mayroon diyang tao na pumapalakpak sa atin. It doesn't mean anything, no? What means to us is our real success, the experience of success. That is important. Not the opinion of other people. Sa Facebook, ang daming nag-aaway, no? Balikan ng storya. Ang isa kwento. Kabila naman kwento. Tapos maghahanap ng mga kakampi. Tapos 2 grupo na ngayon. Minsan naging 3 pa, no? Nangyayari yan, no? And then eventually ang kasamaan ang nagkuhan, ang naghahari, no? Imbis na ang kapayapaan, imbis na ang katotohanan, no? Ang nangyayari, paksyon, no? Ito ang tama. Pali yan, no? Di ba? Guys, technique yan, technique. Ganito gawin mo. Pag mayroong gustong yumurak, gustong sumira sa'yo, okay, panalo ka. It doesn't mean anything to me. No? It's not important. What's important is me, my personal experience. Yes? So let them believe
that they win. But actually, they are not winning. You are winning, right? Sa mata ng intellectual, sa mata ng formal na tao, no? They judge, no? Especially guys, yung mga formal, intellectual na tao, they are always silent. They don't say anything. Yes, because it's not important to them also. They are also elephant. Elephant don't care when dogs bark. Pag aso kumakahol, mga elepante don't care. I don't care about you. I am an elephant. Yan pala ang ating kababayan na si taga Mindanao, brother Dato Rem Aguinaldo, idol natin to. Isa sa mga tao na gusto ko ring makasama dito because actually si Dato is mayroon din siya mga hindi nakakagusto sa style niya, no? But it's not important to him. He's an elephant, no? Dogs bark, elephant don't care. Yes. So I like him. I want to follow that kind of style. Ako si Hero, brother. Salamat po. Uy, salamat Ma'am Elizabeth sa iyong stars. Thank you very much. Thank you very much sa iyong support. Yeah. Actually, guys, you don't really need to send star. But if you send star, thank you very much. This will go to some kind of work that we do back in Philippines. As you know, I never advertised that, but you already know we do several works, no, sa Pilipinas. This November, meron kami uling mega service. Thank you very much, everyone. Ma'am Elizabeth, maraming salamat po. Okay, Kosero, brother, salamat po. Edelita Guitman. Okay guys, ang ating oras is almost, it's only actually beyond time na, no? So, ang aking dinadalang dalawang topic ngayon, not dalawang topic, dalawang technique, no? The topic is about success or failure. It's up to you. Yeah? You succeed or you fail, it's up to you. It's not up to your mother. It's not up to your father. It's not up to your teachers. It's not up to your friends. It's not up to your enemies. No? If you fail because you have enemies, then you are may sayad ka. No? Kung sasabihin mo, nag-fail ako dahil sa mga basher ko, may sayad ka. Yeah? Yes? You are an elephant. Ignore the dogs barking. Okay? That's number one. Number two, spend more time on what you do. If you are here in Facebook, spend time. Be the guy who spend time in Facebook. If you are engineer, be the guy who spends time on your work. Research, design, talk to customers, because customers is the most important factor sa product, right? If you are engineer, most of the engineers these days ay nakikipag-usap na sa customers. Long time ago, engineers only in the laboratory. That they don't understand response ng customers of the product that they develop. That's why they don't make that kind of success in business. But these days, it's different. Look at Elon Musk. Elon Musk goes to the laboratory, at the same time, goes to social media, right? He goes to Twitter, Siya ang owner ng Twitter because he wants to understand users. He wants to understand customers. Okay? Yeah. Yun ang importante guys. Spend time with what you do. Whatever you do. You are policeman. Andyan si Corexman, brother. Akyat ka, brother. Kung akyat ka, pwede naman. Overtime na tayo. But I will be glad to talk to you in person. No? So, in wrap up, mga kaibigan, success or failure is up to you. But my tip to become successful, first, you are an elephant. Don't care about dogs barking. If somebody wants to debate, argue, and backstab sa'yo, don't care. Yeah. You are an elephant. They are dogs. Dogs bark, you walk straight. Second is spend time on whatever you do. Whatever you do, spend more time. Talunin mo sila sa oras, no? Yung kalaban mo, spend 5 hours working, you spend 10 hours working. Yung kalaban mo sa promotion, pumunta sa trabaho, 8 o'clock, umuwi alas 6. Gawin mo, punta ka sa trabaho alas 7, uwi ka ng alas 7. Tingnan ko lang kung sino i-promote ng boss mo. Okay? Technique yan guys, no? Let's be smart. Okay? Okay? Yun po ang ating sharing for today. Success and failure is up to you. Okay? Mayroong request sa atin si brother Corexman. Pakyatin ko muna bago tayo mag... Okay. Brother Corexman. Yan, pinapakyat kita. Salamat po. Okay. Brad, magandang umaga. Sana kayo, mga kapatid. At medyo... Oo. Dito lahat, alam mo, yung success totoo yan. Huwag po tayong matuwa sa praises. No? Praises are praises. At the end of the day, tayo pong nakakaalam kung tayo ay successful or hindi. Kalamihan pa dyan sa mga praises, fake din. Para lang din makadikit sa'yo, di ba? Yeah.
Alam nyo mga kapatid, ako naman po ay hindi ko pa masasabi kung ako ay successful. Pero alam nyo po, masaya ako sa ginagawa ko. Opo. Ang sabi ko kanina ron sa nasa comment section, no. As long as you are happy, no, kung masaya ka sa ginagawa mo, success na po 'yon. Successful. Kasi Agree. alam niyo po yung success kasi hindi po 'yan sa yung sabihin natin nabili mo na yung dream car mo, napatayo mo na yung that is just material aspect of success. Yeah, In fact, ang mga material na bagay is result ng success. Yeah, yun yung mga bunga lang ng success. That is not the success. Car, money, house, they are not success. They are not the they're definition just of part success. of it, tol. Just part of it, no? They are the result of your success. Yes, Yeah. if you are a very successful writer, you are a very successful singer, you are a very successful comedian, you are a very successful blogger, money will follow. Alam mo, Tads, ako, no, itong ginagawa natin sa social media, no, kapatid, no? We started small, no, kami ni Admin AJ sa One God Pilipinas, no? At tinatawanan kami kung ano-anong mga, alam mo, ang dami talaga. We started our live, mga 4, 5, 20, 40 lang nanonood, no? Most of them are mga kakilala lang namin, Bro Tats, no? But, Kaya pala ito na. si Sir Dato rin, pakitan ko rin. Pero alam nyo, nakita namin yung success namin hindi dahil sa kami ay dahil sa kami ay maganda yung status na namin, kami ay nakasakay na sa mga mamahaling kotse. Hindi po namin nakita yun doon. Nakita namin ni AG, alam mo, Tads, no? Ay, sir, magandang umaga. Brother Corexman, ipakilala ko sa iyo ang One Gun Pilipinas, California. Ay, magandang yan po, si Dato rin. Isang mapagpalang araw po, one of the member of One Gun One Gun Pilipinas, shout out dyan sa inyo. Yung mga kapatid nating Muslim sa Mindanao, yan sila, si Dato M, yan sila. Very active, tapos very silent worker pala ang mga kapatid nating Muslim, no? They do it without any, without any noise, no? Yung kanilang... Pwede mong sabihin to, result-oriented. Yeah. Para silang baril na may silencer pala itong mga... Result-oriented. Nakapokus sa resulta, hindi sa palakpak. Ang dami lang pangbabato at pangbabati ko sa akin. Naka-smile lang ako. And then yung bahay ko, lalong lumalaki habang binabato. Same thing with me, kapatid, no? Kaya nabanggit ko kanina, kapatid na Dato, no? I always study my friends, no? No, when somebody kay Bossing Dato, when somebody is kind of doing good job, in my head, I always remember these guys, no, their values, no. Maraming hindi gusto sa ginagawa ni Boss Dato, but Boss Dato is just continue. He's an elephant, character of an elephant, you know. Yes, but eventually he win. That is the secret of success. Ganon din si kapatid na Corexman, no. Marami ng problema sa One Gun Pilipinas. But this guy is an elephant. Dogs are barking, elephants walk straight. Kasi kapag lumingon ng elephant, pwede niyang piratin yan eh. But the question is, kapag napirat ang aso, what does it mean to an elephant? Nothing. It means nothing. Because actually, alam nyo, parang sabi nila, when the dog barks, lions never look back, no? Ganun din, ano? Yung leon kasi kayang kainin niya yung aso, no? Actually, no? Pero pag ginawa naman niya yung pinatulan niya, magmumukha siyang aso kasi hindi niya yung Magiging insecure Lions siya. are lions. If you are secure, very secure sa iyong sarili, you don't care about 100% sir, totoo yung sinabi nyo. Bakit pa? Bakit ko i-wish yung oras ko sa kanila? Ha? There is better prize waiting for you. Yeah. Minsan po, ito mga kapatid na mga nanonood dito sa live ni Brad Henry, lagi namin ito na pag-uusapan ni ni Brad Henry. Dapat alam natin yung ating direction, yung focus natin sa ginagawa natin. Actually, sabi nila, chase your dream. You do not need to chase your dreams, no? You have to work for it. Tama si pinagtatrabahuan po yan. Huwag niyong habulin yung pangarap niyo, no? At saka spend Mapapagod kayo time. dyan. Guys, kung mayroon na kayong pangarap, spend time on that. Yeah. Huwag na kayong ma-distract sa kung ano-ano pa. Nasa sayo yan, sir. Nasa sayo kung gusto mong mag-success talaga.
Kung gusto mong Opo. ma-hit yun, trabahuin mo. Focus mo doon. Trabahuin mo. You have to work for it. Wag ka, tingnan nyo si Elon Musk. Yun, di ba, hindi sikat yun noon eh. Ginawa niya, no? Focus lang talaga. Sabi niya nga sa interview niya, he spent every week 120 hours every week. Sino makapagtrabaho ng ganun katagal, no? 120 hours is more than 16 hours per day. Grabe. Tayo nga 10 hours Actually, pa bawal na nga sa labor law natin yun. Bawal sa labor law yun, ano? If you are successful, you don't care about this labor Pero law. what do I mean? This is Ang about ordinaryong yourself. tao, ang Chasing the dream. ordinaryong tao, 8 hours ano lang yan a day, Kasi magtrabaho. they live payday Yeah. per payday. We are not living in that. I will share this to you guys, no? Ah. Alam nyo ba nung nagtatrabaho ako sa ano, no, nung nasa company ako, I will not mention the company, no? So, wala na rin naman tayo doon, no? O, baka sabihin, pinopromote pa natin yung company. Alam nyo, mga kapatid, nung nasa company ko, 8 hours lang talaga yung trabaho, no? Pero alam nyo, bago ako umuwi, yung tatrabahuin ko bukas, ginagawa ko na sa araw na to. Opo, bakit? Kasi kinabukasan na naman, yung tatrabahuin ko the third day, trinabaho ko naman bukas, no? Ganun po yung ginagawa ko. Brother, Kaya yung puputulin kita nagtataka dyan. yung- Dahil nagta- mayroon akong gustong i-stress sa attitude na yan. It's not actually yung company na pinagtatrabuhan mo. It's you developing yourself something inside you. Inside you, something is being developed. Yeah. Yun, Mayroon Alam mo, kang alam pinoprove, mo nangyari, worthless, Tad, no? priceless May yan. pinoprove tayo dyan Proof. sa sarili Nung natin. bago ko sa company na yon, si Sir Dato. yeah. Nung nagbago ko sa company ni, nagtataka yung mga office work, ay mga office mate ko, sabi nila, kami ang tagal na namin dito, pero alam mo yung lamesa ko hindi napupuno ng folder, no? Hindi po. Opo, nagtataka sila paano ko ginagawa. Ang hindi nila alam, nakauwi na sila, nagtatrabaho pa ako, Tads. Bro, Dato Herm, nagtatrabaho pa ako. Hindi nila Yes, sir. alam yun. Bakit ko naman ikikwento sa kanila yon? Diba? Unang-una, sabihin nila katangahan yun. Kasi bakit? Wala ka ng trabaho, nagtatrabaho ka pa. Ang pangalawa, iisipin nila, nagpapasikat ka lang. Diba? No, sa akin. So, It's at you. pag itinuro mo sa kanila You are yun, working for yourself. Yeah. o pag tinuro mo naman Diba? sa kanila, pag kinuwento mo sa kanila yan, sabihin nila, may insecure, mainggit sila sa'yo, sasabihin nila, mayabang ka naman. Diba? That's the time you become an elephant. You don't care about these guys. Ako talaga, wala You akong keep it in pakialam. silence. O, Sir Dato, sige po, Yes sir, ikaw po. gaya nung sa akin nung, di ba kuya, one of my advisor guys and isa din na nag-guide sa akin si Kuya Tads bilang kuya. Salamat. Alam mo, Bossing kuya, Ren. nung naglabas ako ng magandang sabon at saka lotion at then, ngayon nakikita mo naman ang grabe ganda to. ng success ko. Entrepreneur din to. Yeah, ang daming, ngayon may kape na naman po tayo, may mga Ayun. rejuve na tayo, so kompleto na yung akin. Dati nung unang nilabas ko to, isang linggo pa lang, tinatawanan nila ako sa social media. Sabi nila, wala na si Dato, nagbibinta na lang. He is only sealer na lang daw ako. Hindi niya alam. Online sealer Ang na lahat lang ng daw mga si Dato. milyonaryo ay seller. Oo, sabi ko naman, tumawa na lang po ako. Sabi ko, lahat kahit na ng yumaman nagtinda. Oh, No? yes sir. Nagtinda yan. Sabi ko naman, okay. Ibato mo na lahat sa akin. Kahit anong pang masakit na pinagsasabi mo sa akin, nginitian kita dahil ang pumapasok sa akin I is agree. million. Same situation here, Sir Dato. Same situation here. Yeah. Because we are elephant. We don't care about these fucking dogs. Talaga, hindi ako natinag sir eh. Lahat ng pinagsasabi nila sa akin, lalo ko pang pinag-igihan yung sarili ko. Umakyat ako ng umakyat sa mga live. Nagpakilala ako na ako ang may-ari ng aking company. Ito yung akin at marami akong tinulungan ng mga content creator na nagkaroon sila ng trabaho ng dahil sa company po natin. Salamat. Salamat Sabi din ko, si Ma'am Cathy Gosilo. Ma'am Cathy, Yes, shoutout sa'yo. Ako si sir, Hero, bakit brother. ko ikakahiya? Tol, bakit ko ikakahiya ang kararampot na kikitain ko dito? At least marangal at malinis. Wala akong sinasagasaan tayo. Actually, Sir Dato, it's not about the money. It's about you doing something that people cannot do. Yeah. Ordinary people cannot do that. Sabi ko naman, Maniwala kayo, guys. Exactly. Maniwala kayo. Maraming gusto magnegosyo, pero hindi lahat may kakayanan maging negosyante. Kasi yes, sir. sa negosyo, mararanasan mo lahat. Yeah. Hindi madali Yung pilit magnegosyo. nila akong pabagsakin nun, ang dami na bumato sa akin. Tol, could you imagine, hindi naman ako nagbubuhat ng aking pintuan dito at saka upuan. Ano? Andito si Kuya Tad, si witness po yan.
Ang daming masasakit na naririnig dyan sa social media dito sa harap po natin, no? Pero ako hindi ako natinag. Pinagdasal ko na lang sila na someday sana ma-realize nila na mali sila, na tama ako. Di ba? Brad Corixman, nakamute ikaw. Nakamute ikaw. Actually ako, Actually, maski ako. bossing Dato, kaya ko nasabi yon kasi I come across with some of those people but I ignore them because I am also an elephant like you. I don't care about dogs. Brother Papi. Dato, no, tanungin mo si Tads kung paano ako nilalait, paano ako Ayun, niyuyurakan. Oh, Pero never nakita ni Tads na nag-retaliate ako. I yes, keep yes. on- Sa One Gun Pilipinas, grabe. Pagmamalit din kasi may mga membro tayo sa One Gun Pilipinas na may ranggo. I mean, Yes, sir. may ranggo si Brad, pero mas mataas na ranggo. No? Yung iba dan kahit walang ranggo. Oo. Shoutout pala muna sa aking kaibigan, founder ng Team Norte, John Gomez Quijano. Yes. Brother, salamat Sir John po. Gomez Rose Quijano. Marianet, shoutout. Alam mo, Dato Herm, no, may isa akong Dato Ren, nakuha na Parangan magandang, Aguinaldo. magandang thoughts kay Tads, no? Yung sabi niya Yes, sir. na pag yung mga tao na titira sa yung sisira sa sila yung mga tunay na basurero, no? Oo. Alam mo kung bakit tama siya, no? I have the no? Kasi ang tawag namin diyan mudslinging eh. Kumbaga, Mudslinging, sabi ko nga nung Putik. araw, yung nagbato ng putik sa yung putik talaga galing sa kamay niya yun, hindi galing sa yun. Binato niya sa mukha mo, ipinahid niya sa mukha mo para magmukha siyang malinis. Pero yung ginamit niya, kamay niya yun eh. Yes, No? sir. Galing sa kanya yung putik eh. Siya yun eh, Yeah. sa kanya yun eh. No? So Oo. para magmukha kang basura. Tol, Oo. shoutout ko yung ating gwapong kaibigan, hindi babaero rin, Jose Paulo Binadal Ay, from Ohio. Ayan. Sir, ayan. Salamat po. Magandang Agila ng umaga. lawas, Sir, salamat po. thank you. Salamat So, po sa patala. Grabe Yun naman. po ang description ko sa mga mudslinger, yung mga na magpapahid ng ng putik. No? Pero maganda yung kay Tad. Sabi niya sa akin, Tol, mga basurero yan, sabi niya. O ngayon, yung Ikwento ko ba, basura... bro? Ikwento ko ba? O, ikwento mo, Alam Tol. yata Sige, kwento mo, ni Tol. Boss Dato ito eh. Boss Dato, kwento mo, Tol. Kwento mo, may kwento Tol. tayo tungkol sa mga basurero. Yes, sir. Sa kalsada, maraming taong galit. Sa puso nila may galit yan. Kaya lagi yan sila naghahanap ng mga tao na pwede nilang magpagbalingan ng galit nila. Maging Ang tawag biktima, namin maging doon, basurero. maging biktima Kasi nila. may O, yan. dala-dalang basura yan palagi na gusto nilang i-dump. No? Ngayon, pag ikaw dyan ang nakasalubong nila, nasagi yung side mirror, hindi kayo sa trabaho, nagkaroon ng maliit na iringan, lahat ng basura nila itatambak nila sa'yo. Ngayon, kung papatulan mo, parang tinanggap mo yung basura nila. Diba? Ako, Tol, talaga. So, Ako, no, thank neighbor you. akong... And the neighbor worst, akong- alam mo, Dato, the worst, no, brother Yes, sir. Dato, no? Ang worst nun, tama si Tads Daily. Sila na ngayon yung kaaawaan ng tao. Ang simpatya ngayon ng tao, pupunta na sa kanila ngayon. Ikaw na ngayon yung pinakamasamang tao ngayon sa paningin. So, ang mangyari, mag-glorify sila, Brad Dato, no? Yes, sir. Tapos ikaw na yung ikaw na yung bilin, ikaw na yung kontrabida, ikaw na yung masama. Parehas sa inyong dalawa. Tama, sir. Dato Kita mo at naman. saka Ako, Brother Corisman, parehas sa inyong ang dalawa. daming... No? Mga tao, intellectual people are just silent. But sa Guangan, Pilipinas, we are here. Support you. Di ba? Mas lalong dumadami. Guangan, Pilipinas. Sa kay Sir Dato naman, tingnan mo sa social media. Running 96K, 100K na yan in Almost, few days. Almost, Tol. Ako naman talaga. Di ba meron tayong goal? 1 million. Ako naman, Brad Dato, no? It's still alive. Brad Dato, ako yung page ko kasi hindi ko siya pinopromote para ipalo. Alam ng Brother Henry to. Kasi bakit? Hindi ko sinasabing hag. Ito, napansin ng Ito, napapansin din ito ng iba nating kasama dito sa, sa community ni Henry na hindi po ako nagpapapalo. Kahit ni minsan wala akong sinabing ipalo ako, no? Yes, sir. The difference is, bakit ko ginagawa yun? Kasi po, hindi po ako talaga vlogger, Brad Dato, no? Yes, sir. Ako po ay advocate. Kaya ayoko po rin na mag-like, sabi ko, ihag mo ako, o ganito, follow mo ako. Kasi, hindi po talaga intention ng page ko na magparami ng followers. The intention is to spread only information. Yun. At ako po ay advocate, hindi po ako vlogger, brother. Same is true. Oo. Same is true So, here. hindi po yan yung purpose ko sa social media, no? Hindi po talaga yung mag-earn or mag-monetize. Sabi ko nga, pag nag-monetize yan, well and good. Yeah. Pero yung i-promote ko siya na mag-hug, subscribe, or follow, or like, hindi ko po yun ginagawa. Siguro magtataka ka, brother, Dato, no? Alam to ng Brad Henry. Kasi baka mamaya isipin ng tao, kaya lang ako nag-come out sa social media. It's because of the monetization. I explained it
nung nakaraan, sabi ko nga, malaki ang pinagkaiba ni vlogger at saka ni Sa social advocate, no? media, ang kuan mo, ang reach mo is malawak. You can O, reach worldwide. pero Sa alam nyo, personal ito, kasi, kuan lang regional eh. Ito alam mo, worldwide. last few days, Henry, no, siguro if you will notice, no, but, sinabi ko sa'yo, bro, nagpo-proliferate na yung ating advocacy. Pagilan Alam ng nyo kung lawan. bakit, no? 1,300 lang ang follower ng aking page. Pero alam nyo po ang nanonood, mag-isa lang po ako nagdadaldal, 11,000 na po. 13,000 Ilan na na ngayon po ng One Gun Pilipinas, tol? Ilan na ngayon? 29,000, no? Oo, magta-30 mil na. Actually, Yes, brother, congrats no? sa ating team, tol. Isa din Yeah. po ako dyan sa Ito, One Gun dami. Pilipinas, California. sisikat Yeah, yan. opo, I know. Oo. Ilang araw bago matapos ang taon, marami na rin mga One Gun Pilipinas dyan. Yeah. At Yeah, ito sa amin pero sa alam East nyo, Coast. ito na nga ang kainaman, no? Isa din po tayong nagpo-promote po sa One Gun Philippines dyan. Not Yes. only in the Philippines, Responsible guys, gun all over the ownership world, at guys. saka Pag firearms discipline. nakaka-encounter ko po si Kuya Tads din eh. Sinasabi ko, isa po ako sa member po talaga Yes, ng One Gun yes, Philippines, guys. Yes. Chapter California po lang ako. Yes, Ayan. California, Pero, si Pero brother. alam nyo to, gentlemen, no, tsaka to mga nanonood natin, itong page ko, 1,300 lang ang following niyan. Pero imagine na nagsasalita ako sa social media, 13,000, 11,000, 12,000 na tao nanonood. That means Mag-isa mayroon lang kang po. influence. Mayroon kang Opo. influence na maganda. Ang success ko po dito, at least yung aming advocacy ay marami nang nare-reach na tao. So I am not about the hipokrito ako pag sinabi kong hindi ko gustong kumita, no? Pero that is not really the intention. Kaya hindi po ako nagsasubscribe sa inyo, subscribe, i-hug nyo ako, follow nyo ako, hindi ko po yun sinasabi. Yeah. Pero anyway, ayan na nga po, ang importante po sa amin dito, sa atin dito, Brad Dato, no, sa Brad Yes, Henry, alam ng Brad Henry to. Yan pa isang Very kapatid active. natin, ako si Hero, brother. Salamat po. Ang importante namin dito ngayon ay yung talagang yung lumaganap yung ating responsible gun ownership advocacy. Responsible gun ownership at saka firearms discipline. yes. Pangalawa, mga kasama, John Gomez ito. Quijano, brother. Salamat po. Ayan, member din Ayan. ng One Gun Pilipinas. Yan, Brad Dato at Brad Tads, no? Sabi ko kanina, nagsimula tayo na para makuha natin yung ating mga goals, yung ating mga dreams, we have to work hard for it. Pero along the way, there are people and group of people that might hamper it. No, pwedeng pumigil yan, pwedeng But you are an papagaling elephant. ka Don't niya. care about them. Yeah. Yan po ang advice lang namin sa inyo, no? Ang advice namin sa inyo sa mga viewers. Hindi po talaga nagiging bida si Coco Martin, no? Si si Tanggol o kaya si Cardo Dalisay kung wala pong mga kontrabida. Yun po ang nagpapasarap sa isang teleserye o tsaka isang pelikula, no? Ang buhay natin, tayong mga tao, mga kapatid, wala namang pinagkaiba yan sa sa pelikulang Pilipino or Hollywood movie, no? But I'm saying this kasi nga po, yan ang spice ng buhay, no? At Okay. alam nyo, ako nga sabi ko, Tats, no? We do not call yung mga tumitira sa atin na na bashers. We might as well use the word critics, no? Critics, So, yan, It makes us better person. Pinaliwanag Agila ng ko kay Lawag, shout out. Len Bintan, shout out. Salamat po. Pinaliwanag ko yan sa admin AJ, tol. Ay, brother Hem, Yes, Hem, sir. ang aking counterpart sa Rem. Brother Rem, ang Ito, aking Rem, counterpart sa One Gun Pilipinas ay si admin AJ Maghihinang, Asher Mag. O From sabi ko Leyte. sa kanya, bro, wag na lang natin silang tawaging basher. We call them our critics, alam niyo. Yeah. Alam niyo kung bakit po critics, no? Pag sinabi kasi nating critics, positive po 'yun, no? Bakit po positive? Kahit negative yung sinasabi nila, tignan nating positive. Sabi ko. Why? Kasi baka mamaya nga, kaya kinikritics nila tayo, may kulang sa atin. Oh. So pag kinritics tayo, we need more room for improvement, no? Oh. At gamitin natin, gamitin Other way natin. around. Yeah. Sumakay sa iyong kasikatan. The same case lagi kay Sir Dato, no? When this guy become kind of a viral person, no? Madaming gustong kumalaban kasi pag kalaban ka ng sikat ka rin. Oh, yeah. Yes, Ako naman Brad, po, hindi ko sila pinapatulan eh. Hindi Brad ko Rem, sila Brad Rem, kayo ito dyan. pala, no? Yan din yung sinasabi ko kay sa mga member sa One Gun Pilipinas. You do not engage these people. Kasi pag napansin sila because of you, because of whoever it is na member natin na
mag-engage sa kanila, it will appear na ini-engage sila ng the whole group. Yes, So they will nagkakaroon ng become legitimacy popular. ang kanilang claim. So Ako they will talaga, become popular, bakit no? ako bababa Oh, sa, when they sa kanila? become popular, Diba? mapapansin po sila, mga kapatid. Hindi, Agree, parang Mapapansin ano na to, sila. parang lumibol lang ako sa kanila. Yes. Sabi ko, ako, bahala kayo dyan. Focus ako sa kung anong Aso meron yan ako eh. ngayon. Wala kang magagawa sa aso. Kumakahol talaga yan. Ayun. Oo. Okay, At saka guys, ang I don't want to damage take ng- so much alam of mo, your time. ano, Brad Tads, It's no? already 9:30. Sige, brother, Oh. last words. Ang- Brother Corexman at saka brother Oh. Dato Ren. Last O words, tandaan please. niyo, mga kapatid, sa mga nanonood na Maraming nadi-disturb, salamat no? po sa pagpunta nyo. Or naa-alarm sa mga critics. Huwag na natin sabing basher kasi alam mo, pag sinabing basher, mababang uri yun, no? Yeah. Itaas din natin yung uri nila kahit tinitira nila tayo, Yes. no? Gawin natin silang critics, no? Opo, critics na Salamat, huwag ng salamat. basher kasi Magandang word yan, critics. No? Critics. actually, pinromote na lang natin sila from basher to critics, no? Kahit wala pong Nagkaroon ng kalaman-laman yung mga promotion, ano? kanilang... Pinromote Salamat. natin sila kahit mabababaw yung kanilang mga sinasabi. Promote natin silang critics. Para Salamat, maganda salamat naman. kapatid na Corexman. Salamat Oh, po. ngayon, Magandang umaga na-promote po na dyan sa natin iyo, silang- brother. Na-promote natin silang critics, so di medyo gumanda ang tunog nila, no? But the thing is, tandaan po ninyo, itong mga critics natin, tama si Tads kanina, may mga ano sila incapacity, no? Yes. May mga hindi sila kayang gawin na Hindi nila ginagawa kaya. kasi natin. Now, ang problema diyan, sa totoo lang ako, no, one of the technique na tinuro ni Father sa akin. Pag may mas magaling sa'yo, kaibiganin mo. Yeah, you will learn from them. Opo, kahit magpaalila ka anak, sabi niya. Kahit magpaalila ka, basta ikaw ay mabahagi ng kanang talento at karunungan ng wisdom na meron siya. Kasi sabi niya, kapag yan, kinritics mo yan, o inano mo yan, kinalaban mo yan, yung magagaling na tao, maraming kakampiyan, sabi niya. Totoo ito, ha? Brother Henry, Totoo yan. napansin ko, Yes, totoo sir. ito, ha? Pag kinalaban Karamihan mo sa yung mga kakampi ng mga magaling din. magagaling din. Mag-ingat Oo. ka. Kalabanin yung magaling. Wag. Kasi parang hinanap mo daw yung doomsday mo, sabi ni Father, no? O parang yung hinampas mo daw ang ulo mo sa pader, no? Wow. Why am I telling you this, no? Yung mga taong magagaling kasi, most of the time, yung mga tao sa paligid niya, kung hindi man magaling, ini-empower niya, mga kapatid, no? This is the power of ito yung yung sense of empowerment, mga kapatid. Ituturo ko sa inyo ito kasi ito po ang ginagawa ko, no? Ito po. Pero nakopya ko to sa father ko. Ang ginagawa ni father, yung mga tao sa paligid niya, ibubus niya 'yon. Tuturuan niya 'yon, pagagalingin niya 'yon. Ngayon, ang nangyari at the end of the day, pag yung mga tao sa paligid natin na pagaling natin, we are become more powerful. Kasi surrounded tayo ng mga taong powerful na in-empower natin. Yeah. Oo. Yeah. Pag in-empower natin sila, alam mo, ang respeto nila, mataas na ang tingin nila sa atin. Kasi bakit? Without us, kung hindi natin sila na-empower, wala sila sa kinalalagyan nila ngayon. So, ano mangyayari? Yung power mo na is 1%, nagiging 10%, nagiging 20%. Leverage, no? Oh, yeah. Leverage. Law of leverage, kapatid. Actually, yan yun. John Yun yung Moreno, law of shout out leverage. sa'yo, brother. Magandang So, gabi John sa bakit iyo. mo gustong ikaw lang ang nasa ibabaw? Bakit yung mga tao sa paligid, hindi mo sila iangat para lalo kang bumangat? Yon. Tama po That is yun. the sense of, law of leverage at saka empowerment, mga kapatid. Palakasin Tol, natin ang tatlong mga tao sa natutunan paligid. ko sa'yo ngayon. Critics, empowerment, leverage. Yeah. Maraming Yeah, salamat law of sa leverage. pag-share mo Actually, ng ang law of wisdom leverage, ngayon. alam mo ito, engineer ka, brother. Hindi, Alam marami mo. tayong mga kaibigan na natututo sa iyo. Ngayon, pagbigyan natin ng pagkakataon naman si brother Yeah, si Dato brother Ren, Dato Hem. bago tayo Go ahead. magpanapos ng ating live. Salamat po. Sa akin, para maging success ka, kasi naririnig ko kanina si Kuya Tads, ako, focus ka, and then focus mo yung sarili mo sa kung anong mayroon ka at sa kung anong yung plano mo. Yes. Bakit ka makikinig sa mga negatibong tao? So, pag pinakinggan mo sila, talo ka. Diba? Ako, Mawawala ka sa challenge ko focus. pa sarili ko eh. Lalong challenge ko sarili ko. The more baw-baw ng baw-baw dyan, barp ng barp sa akin, akyat naman ako na akyat. Bahala kayo dyan, di ba? So, ngayon, kita mo tol, hindi ako nagmamayabang dito. Na-unlock po natin yung bahay po natin na hindi po ako madalas umaakyat. Could you imagine bro, in this, yumakap sa akin is almost 500 na tao.
na hindi 2 po days ako na, 2 days. nagpa-promote. No. Sabi ko, bahala na. Basta, kung maganda ang tinanim mong punla, hitik ang bunga niyan, bro. Pero pag puro sama ng loob ang tinanim mo, walang magmamahal sa'yo. Iiwan. And waba si Brother Corexman. Brother Corexman, maraming salamat sa pag-share mo. Yeah. Ay, hindi, akit na uli. So ako naman, kita mo naman, kuya, ang daming mga company na tumatawag sa atin ngayon na gustong, ito yung mga magagandang mga projects, sir, dato. Kasi nakita namin, may potential. Brother Corexman, Brother Dato rin, pati yung sombrero mo, pwede yan, affiliate. Yes, sir. Kasi figure ka na eh. Yeah. Pero mag-uusap tayo diyan. Huwag maingay, baka dumami relatives mo. Kasi success is relatives eh. The more success, the more relatives. Ako masaya. Totoo yan. Biro lang. Diba? Kasi nga nakita mo naman, kuya, pag nagla-live po tayo, ang dami natin napapasayang tao. Sige. Tulakan talaga. Kung makita mo yung comment section ko, hindi mo mabasa. Yeah. I can see that. People is kind of, benefiting on that. Halimbawa ka kasi, susundan ka ng tao. Pero pag puro ka na lang negative ang mga pinagsasabi mo sa ibang tao, walang maniniwala sa'yo. Kasi Brother Dato Rem, ibigay kita ng example kay Brad Corexman. Grabe ang mga negatibo na binabato sa kanya. Kumbaga critics, grabe criticism sa kanya yan. Yes, sir. Pero ang kanyang balik is very positive. That's why nawi-win back nga yung population. Binabato siya sa public, babatuin siya. Ngayon, siyempre yung bumato, parang sumama ang tingin sa kaya Brother Corexman, ang balik niya ngayon iba. Imbis na yung mga undecided pa, nakukuha niya pa. No? Yun ang nagagawa ng yung being focused Even yung mga member nila, Dato Herm, no? Yung mga, may mga gun groups kasi na bago tayo nag-emerge, malalaki na sila. Yes, sir. Oo. O, alam mo ba na dahil sa kakatira sa akin ng mga leader nila, nagsisilipat sa atin yung mga member nila. Oo, nagsisipunta sa atin. Kasi they notice na kahit anong sabihin sa atin, we do not retaliate, no? We That ignore means them, secure tayo sa sarili natin. Wala tayong insecurity. No, Kasi kapag may insecurity ka, pag binato ka, magre-react ka eh. Katulad Pero pag secure nga sabi ko, sir, sabi nga ni kapatid na ako si Hero, elepante tayo eh. Yeah. Ako, mga aso, pag may nakikita akong malalaking tao, yun eh, ina-admire ko sila someday, sabi ko, magiging ganyan din ako. Kasi nga, paghihigian ko pa ang inspiration. Gawin natin silang tol, gawin natin silang inspirasyon, tsaka gawin natin silang pattern. Yes, sir. Yan yung ako goal ko aaninin ngayon. ko ang aking pattern si Elon Musk. Ako, sa yung idolo pag nakakakita ko mga kapatid na magagaling na tao, ang unang tinatanong ko, paano nila nagawa yun? Yep. Agree. Johan Japera, sir. Kumusta ka dyan from California? Thank you, sir, John. Alam nyo, kumusta? Bigyan ko kayo ng example, no? Kung mababalikan nyo ang kwento ng karir ni Adolf Hitler, ano po yun? Ordinaryong foot soldier lang po si Hitler, private. Bago siya naging soldier, nakulong pa siya. Yeah. Pero alam nyo, paano siya nag-rise up sa leadership, no? From World War I. Alam nyo po, mahina ang baga, na pa yan, na sa trench, sa trench fighting, kasi trench war ang First World War, natirgas pa yan, muntik pa mamatay yan, no? Mahina ang baga niyan ni Hitler, ang diit pang tao niyan. But the question is, paano siya naka-rise up doon sa top leadership ng pagdating ng World War II, siya ang nasa leadership, no? At paano nangyari 'yon? You're just a private, become corporal, then become the top leader of the German, Führer. So, means leader. Yes, sir. Yeah. And when you say Führer, ikaw yung talagang nasa top leader na, no? Nobody is above you, no? Pag sinabi yung the Führer, no? But the thing is, paano niya yun nagawa? Alam niyo kung paano? Sa magaling po ang influencer si Adolf Hitler. Oo. At saka
alam niya kung saan siya nakatayo. He know that he's standing on a solid ground. Yes, sir. Kaya pag nagsalita siya, ang mga tao naniniwala kasi alam Secure niya siya. na Secure siya sa yung sarili niya. sinasabi po kasi niya, doable. No? Aha. To tell you frankly, itong One Gun Pilipinas, ang naniwala lang sa akin dito nung binuo namin to si Admin AJ lang, no? Yung ating Wow. counterpart. Wala na pong naniwalang iba sa akin dito. 2016 pa po dapat ito nagsimula, pero wala rin pong naniwala sa akin. Opo, walang naniwala. Sabi ni Siguro John nga Gomez daw, tiwala at respeto. Kaya makukuha Yes, sir. ng leader Oo. yan. Alam Oo. nyo mga kapatid, nung sinimulan ko yung no, kasi alam nyo siguro kaya yung mga unang nung tinayo ko to hindi naniwala kasi mababa rin ang ranggo ko katulad ni Hitler, no? O ako ay jail officer 1, no? O kaya ang hirap po mag-convince ng tao. Yes, Ngayon sir. ang tanong, ito lumalaki na yung One Gun Pilipinas, nagkakaroon na tayo ng direction. Ito naman na, dahil dumalaki ka na, binibira ka naman. Pero yun na nga again, sabi ko nga, gawin nating inspirasyon itong mga critics na ito at we do more improvement, we let ourselves ngayon parang gawin natin yung sarili natin ngayon na salaminin natin yung mga ginagawa natin para makita natin, oops, teka, may mali ako dito. Ito, gawin ko ito, gawin ko ito. Self-reflection. Yes, Mag-self-reflect sir. po, hindi lang self-improvement ang ano po ng critics dapat. At pag kinikritics tayo, hindi lang self-improvement, tol. At tama yung sabi mo kanina, mag-self-reflect ka, harap ka sa salamin. Teka, ano bang dapat ko pang gawin? Ano pang kulang? Yan. So, once po tayo ay patuloy nating ini-improve, nagre-reflect tayo, yung ating, alam nyo, yung ating level, lalong tumataas yun. Yes, sir. Kasi nagpe-perform, tinatawag na, ang tawag doon ay, bro, yung maximum performance na tinatawag. Yung parang sa Maximum makina. po. Sa makina, di ba, ini-improve natin yung makina, pinaport polish, pinapalitan natin yung computer box. Enhancement, sa madaling Enhancement. salita. Oo, Dijus, oo. shoutout sa'yo. Dijus, Kulilat, shoutout sa'yo. Katulad sa akin, sir, simpleng tao lang ako, mamamayan ng California. Could you imagine, sir? Nag-approach po sa atin mismo, dyan sa mga kababayan natin dyan sa Pilipinas. Galing pa sa Campo Crame, Sir Dato, pwede ka bang magiging chapter advisor po ng Parts FII dyan sa Mindanao, Region 11. Kasama po natin ang kapulisan. Mayroon kang kapatid na Dato rin, mayroon kang tinatawag namin na moral ascendancy. Yes, yes, sir. Kapatid na Corix. So sabi ko, ang layo ko na para dyan. Sabi ko, sir, iba ka kasi nakikinig ang mga tao sa iyo. So 2 weeks ago, ito na lang, share ko na to, nanonood din yung ating mga member sa One Gun Pilipinas. Ito, hindi mo pa to alam, Brad Henry, no? May kumpanya po ng baril, no, na hindi po local, no, imported, no. They talked to me 2 weeks ago. Hindi, last week lang pala, last week. Hindi to pa 2 weeks, last week. Kasi ano pa lang ngayon, second week, ano? Oo. Last week po, tumawag ito na local counterpart ng US brand po. I will not mention the the brand. Yeah. Oo. Nung una excited ako na tumatawag, no? Pero nung kinausap na ako, hindi nawala na yung excitement, Tads. Kasi it sounds like they want to mag-contract ako sa kanila, no? But you cannot. Public servant. Ang problema, I cannot. Oo, ito po. Ito na yon. My hands are tied up. Bakit? Kasi po itong One Gun Pilipinas is an advocacy group. So hindi po ako pwedeng kukontrata po ako sa isang kumpanya at I will become exclusive. Tama? Kasi bakit po? Magiging salesman ka ng kumpanya. Hindi ka na advocate. Opo. Hindi na po ako advocate. That is conflicting, no? That you cannot save two master at the same time. Hindi ko po pwedeng ipagpalit sa shoutout ko lang si Leon Toledo, ang kaibigan natin, gwapong-gwapo, at saka yung Brad natin, Brad the Juice, shoutout tol, mga apo dyan, mga Brad, magandang umaga. Mga brother. Elvin Aguilon, shoutout. Yep. Okay. So, Elizabeth Sabanal, shoutout po, magandang umaga. Yeah. Brother Corisman at saka brother Dato Rim, ayoko nang kumuha ng time nyo, alam ko, expensive ng time nyo. Yeah, you know? Yes. So, is it possible na maghingi ako sa inyo ng last parting words and then we can end the Alright, live? sige. Unahin natin kay Brother Corisman tapos sunod natin kay kapatid na Dato rin. Maraming salamat po. So ito guys, bago matapos tong ating live, ito lang po ang iiwan ng inyong admin, ng inyong Corisman, ang inyong lingkod, no? Tandaan po ninyo ang direksyon po natin.
anumang larangan tayo nandito ngayon, saan man tayong aspekto, saan man tayong larangan ng buhay, anumang field, sabi nga, ito lang po yan ang dapat nating laging isa-isip. Dapat po unang-una kilala natin yung sarili natin, no? Kilala natin. Kasi bakit po? Pag hindi natin kilala yung sarili natin, tapos sasabihin natin, alam natin yung ginagawa natin, we are lying, no? Bakit natin sinasabing dapat kilala natin ang sarili natin? Kasi pag kilala natin yung sarili natin, alam natin yung limitations natin, alam natin yung mga hindi natin kaya. So makikita po natin yung weaknesses and strength natin. Ulitin ko po, kailangan kilala natin yung sarili natin. Kapag kilala natin yung sarili natin, alam natin yung strength and weaknesses natin. So yung strength is there already, mga kapatid. Yung weaknesses na lang natin ang kailangan nating improve, i-battle natin. Improve natin yun, itaas natin, palakasin natin yung ating mga weaknesses, no? Now, kapag andyan na yung strength mo, tapos yung weaknesses mo, naging strength mo na rin, no? Ang pangalawang i-determine mo ngayon, ano bang gusto mong mangyari? And step by step to, no? Ito alam ni Brother Henry itong sinasabi ko. He's an engineer, no? Oo. So pag ang tawag yan, SWOT analysis, SWOT. Yeah. Opo, ito yon. Ito po, strategy. Alam niyo po, hindi po tayo nagdadaldal dito nang wala po itong ano. Ito po ay strategy. Yeah. Sa law enforcement naman, ang tawag namin dito tactics, no? Opo. Now, yung weaknesses po ninyo, naging strength na po yan. Ngayon, anong i-determine nyo na? I-determine nyo na kung anong gusto nyo mangyari. Ayan. So, nagseset ka na ng direction, Brother Henry, no? Tama ba? Oo. Nagseset ka na ng direction. So, pag nagset ka ng direction, ito na yung dream na sinasabi mo, yung goal mo, yung objective mo. Now, kilala mo sarili mo, strengthen ka na, alam mo na yung gusto mong pantahan. I-redirect mo lahat yan sa isang direction na kung saan lahat ng energy mo, lahat ng resources mo, ipopokus mo na dyan. I-dedicate, tama ba yung word, Brother Henry? I-dedicate mo na. Ito yung eksaktong sinasabi ni Henry kanina. Oras mo, panahon mo, igugugulin mo yan dyan. No? Huwag kang magsisigsag, mga kapatid. Sa kabila mo, may bumabato sa'yo. Diretso lang, sa kanan mo. Kaliwa, kanan mo, may bumabato. Diretso lang. Bakit po? Kapag yan, nagsigsag-sigsag ka, that will slow you down. Yeah. Magugulat ka na lang yung mga bumabato sa'yo, nasa finish line, ikaw naiiwan ka pa rin. Bakit? Yes. Napigilan ka nila. Kasi yun ang gusto nilang mangyari. Distracted ka. At yun ang gusto nilang mangyari. Life is like a race, no? Yung mga kalaban mo sa takbuhan, i-distract ka niyan para maiwan ka. Gagawa sila ng mga machination, mga kapatid. Now, balikan kita doon. Balikan natin yung kinikwento natin. So, pag na-redirect mo na lahat ng energy, resources mo, na-dedicate mo ang oras, everything that you have. Kasi nga, strengthen ka na, kilala mo na sarili mo, alam mo ang gusto mo, alam mo ang gusto mong mangyari at the end of the day, ito lang po, isang diretso lang, mga kapatid. At hindi po imposible na makuha nyo yun. Opo, hindi po imposible. Kasi ako po, right from the very start, ganyan lang naman po yung ginawa ko. Opo, hindi po, wala pong talbog-talbog, walang sigsag-sigsag, no? Yung straight line po niya, kaya nga po straight, no? Yep. Straight. Pag sinabing straight, diretso yan. So pag kumaliwa, kumanan ka, there is something wrong, mga kapatid. At huwag kang magsisisi ng ibang tao, ba't mo ginawa sumigsag? Direction mo yon. Kaya ka sumigsag, tumigil ka, lumingon ka, nakipagsagutan ka, nakipagbatuhan ka. Yun po ang nag-slow down sa atin. So, sana, yan tama to si Shoutout ko yung kaibigan natin na hindi rin babaero from Australia, Raylan De Gaspi. Brother, salamat sa panonood mo. Thank you very much. Andito yung mga hindi babaero kasama natin. Dato Rem from San Francisco at saka si Brother Corisman from Manila. Salamat sa kapatid. Kanina nung nagla-live ka, Henry, no, pinakikinggan ko, no. Utol, maraming salamat sa napakaganda ng paliwanag mo, no? Napakaganda ng paliwanag mo. Actually, kanina hindi ako aakyat sa live mo. Kanya lang yung mga sinasabi mo kasi, yan din yung strategy ko, Brother Henry, no. At sabi ko, maganda ito, aakyat ako para mas maipaliwanag pa sa mga tao kung papaano. Oo. Ilang naman kasi ang isa sa talent natin, si Brother Henry, ang galing niya talagang yung ideas.
ang ginagawa po ng Brother Corix, ipinapaliwanag ko ba, pine-flesh out ko yung ginagawa ng Brad Tads, no? Yes. Maraming Ito po yung salamat po. Maraming salamat po. Alam niyo po, si Brad Henry, nag-aano siya ng kanyang tawag ideas. Ang ginagawa ko naman po, pine-flesh out ko kung papaano gawin. Salamat. Maganda po ang kombinasyon namin ng Brad Henry. Sa suporta, kapatid na Corix man. Yeah. Maraming salamat po. Sir, Yun po Dr. yung Ren. Yes, sir. napakagandang Ako, paliwanag. No? Kapag may Yeah. goal ka na, find your weakness, make that weakness into strength. Kapag na-define mo na yon, diretso mo na. Huwag ka mapadistract. Huwag ka makipagbatuhan ng salita o di kaya ng oras sa mga Huwag kang tao tumigil. Huwag kang tumigil. Diretso Diretso wala lang. namang kinalaman sa mga goal mo. Lalo kang, pag nakinig ka kasi sa kanila, madidistract ka. Sabi nga ni Sir, masisigsag ka dyan. Agree. Katulad Brother ko, Corrisman, maraming salamat po. Hingan natin ng parting words ng ating kapatid na Dr. Rem. napakagwapo, San Yes, Francisco. sir. Dr. Rem Parangan, ang ating founder ng Eklabus. Shoutout sa Yes, sir. inyo, mga Alam team niyo Eklabus. guys, At sa para Kakit gusto Pahigan. mong maging success sa buhay mo talaga, dapat focus ka sa goal mo, focus ka kung ano yung pangarap mo. Huwag kang makikinig sa mga negatibo diyan. Kahit ano pangbabato nila sa iyo, huwag mong pakikinggan dahil ikaw 'yan, hindi sila. Hindi nila alam pangarap mo. Yes, hindi nila alam. At guys, ito No pa, one knows masasabi ko. your dream Yeah. except you. Magpakatotoo ka lang sa sarili mo at sa mga taong kaharap mo. Challenge ka pa sa mga pangarap mo. Sabihin sa'yo, negosyo ka, hindi ka naman anak ng negosyante. O pinuhin mo, marinig mo yung salitang yun. Sabi ko, wow, tinawanan ko kasi first week ko pa lang noon. Ang dami nilang pangbabato sa akin dahil bakit daw may hawak na akong sabon. Nagkawawa na si Dato. Sabi nila, nag-online seller na lang. Sabi ko naman, well, tignan natin. Guys, mga kababayan, ako online seller ako, no? Sa Pilipinas, mayroon tayong Lazada, Shopee doon. In fact, mayroon tayong empleyado, no? Nakikinig iba dito. Mayroon tayong mga empleyado doon. They know ang ating company. Dito sa Amerika, we're starting also our online selling business through Amazon. So, I'm very proud to become online seller. Ang ganit, Tads, itong nakakatawa sa mga taong dakdak lang ng dakdak sa social media. Tandaan niyo po, ang mga kumpanya, hindi po yan kikita, hindi po yan yayaman, kung hindi yan nagbebenta. Kaya may marketing department, kaya may sales department po. Yan po yun. Sabi ni Warren Buffett, no? Warren Buffett, yung richest man in New York City. Nothing really happens except sales happen. Opo, kaya nga sabi ko dati, no kay matter Brad how Henry. much engineering, no matter how much Henry, research, di ba? no matter how perfect the product is, pag hindi mo yan nabenta, is nothing. Brad Henry, kaya nga sabi ko sa'yo, you read Ogmandino, di ba? Di ba? Yes, yan, magaling yun na author. Oo. Kita mo yung Actually, sa akin, sir. Oo. But you imagine, nagparan po ako ng 5,000 pieces in 1 month, kinulang. Hindi, sabi ko, wow, thank you Lord. Because 5,000 yun, kinulang. yung real supporter mo, brother, hindi talaga maingay yun. Silence lang yun. They are also like you, elephants. Bigyan ko na lang More kayo ng people example, bro. Tol, ito na lang, bigyan ko kayo example. Si father ko, bumagsak po yun sa negosyo, no? That was 1999, no? Shout out Arlen Fitzgerald. Nagkasakit pa si father, Brad Henry, no? Nagkaroon siya ng weak lungs, nagkahika, tol, si father, no? Bumagsak talaga, no? Alam niyo po ba na paano nakabangon ang father ko? 5 milyon lang po ang ginamit niya para sa quarry. Imagine this quarry operation, 5 milyon ang puhunan po. Paano nagawa nung matanda yun, no? 'Di ba? 5 million pesos puhunan. Yes, sir. Alam niyo po, yung quarry, yung trading ng quarry, hindi po yun, mahirap po yung simula ng 5 milyon, mga kapatid, no? Hindi po biro ang Opo, mga hindi big ba machine ito? po ang kailangan po natin dyan. Opo, at saka maniniwala po ba kayo na hindi siya nangutang? Yung ginamit lang niya yung 5 milyon. Paano po yun nangyari? Yan, siguro magtataka yung mga iba nating kaibigan. No? Bago ako magpaalam dito sa live, i-share ko sa inyo. No? Sige, alam niyo po ba na ang naging puhunan sabi ni Father, anak, hindi ko naging puhunan yung 5 milyon, sabi na. Opo. Sabi ko, paano nangyari yun? Alam mo daw, naging puhunan niya yung apelyido namin. Would you believe so, Brad Henry? Oo. Sabi niya, anak, kasi alam mo, marami tayong tinulungan ng kaibit nung araw at maraming naniniwala sa papa mo.
So pag nagsalita ako, ano yun, as good as it Good gets as daw. cash. Oo, ganun, no. Parang Good pag as sinabi niya, yun na yun. Maniniwala yung tao, magtitiwala sila, sabi niya. Yeah. Anak, sabi niya, tandaan mo to, hindi pera ang puhunan, sabi niya, pangalan talaga ang Pasyon. puhunan. Napaka-importante na. Kasi sabi niya, kahit marami ka daw pera, tapos hindi ka naman katiwa-tiwalang tao, wala daw mangyayari Like I sa'yo. said, ang pera is not success. Katulad Pera sa is akin, just sir. Kita mo, product of your success. Sir Tads. Shout out Kaya, dyan Ma'am Lovely Pinay from hindi San ako Diego. gumastos ng milyon nung nag-run po ako ng 10,000 na sabon. Ang ginawa ko, kinaibigan ko lahat ng masasagasaan kong mga content creator. And then ginawa ko, pinadalahan ko sila ng mga sabon po natin. Instead na magpapabillboard tayo at magpapatalastas tayo sa CTV, so milyon ang paggagastusin ko. Yung oras lang yung binigay ko doon. Tol, Good strategy. Good nung strategy. inilabas ko po yung sabon po natin in 2 weeks, Good strategy. boss ang ating sabon, sabi ko. Yun, dapat Direct dito, customer may talino, dapat talino. Law of leverage pa rin yan, Wala tol. nang in-between Yan pa rin yung middle law of leverage, tol, na sinasabi namin ni Henry. Law of leverage pa rin yun. Yun po yun. O, hindi nila alam, ginawa mo silang empleyado, nagtrabaho sila para sa'yo. Totoo yun. That's law of leverage. Yeah. Anyway, mga kapatid, Yes, sir. Brother Thank you Henry, so much. maraming I-end ba salamat. natin, sabay-sabay natin i-end ang live. Maraming salamat Yeah. sa iyo, kapatid na Corexman, na founder ng One Gun Pilipinas, ang ating BGMP officer, Apo rin, brand ko sa Apo, at saka yung ating brother natin sa One Gun Pilipinas, founder ng Team California. Mr. Bush, napaka-close friend natin from San Francisco, California. Ako si Tats Daily, mga kababayan. Magandang umaga, magandang gabi po sa inyo lahat. God bless you all. Thank you. Salamat po. Happy Tuesday. Magandang umaga. Brother San Jose Paulo Nadal, salamat po. Pasensya na late ikaw. Good evening sa inyo lahat. Bye-bye. Bye-bye. Thank you guys. Thank you. Bye. Bye. Brenda Tuhem. Bye, everyone. Thank you, Yes, sir. thank you. Ayan. One Gun Pilipinas, Kita-kits tayo California. ulit. Kita-kits Sir tayo. JP, bye-bye. Thank you, Ma'am Emmy, guys. bye-bye. Love you all and God Bossing bless. Raylan, bye-bye. Bye, everyone. Brother, ako si Hero. Bye-bye. Bye-bye, everyone. Thank you. Bye-bye, Mauricio bye-bye, Rosauro, bye-bye.